Mga kapatid, no, panoorin natin itong pag-viral ni itong si Senador Erwin Tulfo, no, sa kanyang pagbabanta. Bago pa man, panoorin muna natin mga kapatid yung binulgar ni Maharlika, no, yung vlogger na babae doon sa Amerika. Sa mga kababayan, may linabas tayong dokumento dito kahapon sa Boljakan sa Facebook na kung saan may dokumento ito, Embassy of the United States of America. Ito ay dated October 11, 2022. Okay, mamaya i-discuss natin yan. So ano sinasabi dito sa sulat? So sinulatan sa binawi ang kanyang US passport, mga palangga, na isnisyo sa pangalan niyang Eric Sylvester Tulfo noong August 6, 2021. Binabawi sa kanya kung ano pang mga dokumento niya na kasi yung mga US documents na yan, pagmamay-ari yan ng Amerika, ng US, mga palangga. So inisyuhan siya ng US passport. At based doon sa investigation, yung mga inuupo ni Bangag ay mga fraudster. 'Di ba? Magnanakaw na mga pagkatao, mga kababayan. At ngayon nagjadyaan, ginawang congressman as representative. Ganun nila kayong babuyin. Ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger, kini-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan, na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Nagsorry si Senator Erwin Tulfo sa Cayetano Block kasunod ng pagbabantayang ipaaresto sila. Giit ng senador, nadala lang siya ng damdamin sa mga nangyayari. Narito ang frontline report. Pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador palabas ng sesyon o plenary hall ng Senado. Yan ang naging banta ni Senator Erwin Tulfo sakaling magkaroon ulit ng anyay fake na flood control scandal hearing nang hindi ang Senate Blue Ribbon Committee ang nagsagawa. Si Tulfo kasi ang chairman ng komite kasunod ng balasan sa Senado nitong nagdaang linggo. Pero ngayon, nagsorry ang senador sa kanyang naging pahayag. Hindi raw ito dapat asal ng isang opisyal. Hindi rin daw nararapat na sabihin sa harap ng publiko. Nadala lang daw siya ng damdamin. Nagsorry rin si Senator Erwin sa publiko dahil sa mga nangyaring hidwaan sa Senado, hindi umusad ang ilang mahalagang batas. Kaya panawagan niya sa mga kapwa senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak. Sa labas daw kasi ng Senado, ilan sa kanila ay magkakabarkada. Kaya giit niya, trabaho lang tayo. Mainit pa rin ang tensyon sa pagitan ng Cayetano Block at ng Gatchalian Block kaugnay sa liderato ng Senado, lalo na sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Mga kapatid, ito si Erwin Tulfo, matindi, no? Mga kasamahan niya, balandra daw, palakulin daw yung mukha, no? Ang tibay mo, tol. Grabe ka. No, kutwilyuhan mo, isawilik mo yung mga mo, kapwa senador, no? Yabang mo. Kayabang mo. Ko asar na asar talaga ako sa iyo, no? Ganitong edad ko, papay ko, suntukan tayo, dumugo lang yung uso mo. No. Kahit talo mo ako sa suntukan, makipagsuntukan ako sa inyo, isa-isa. Huwag nyo lang akong pagtulungan. Suntukan tayo. Happy na ako pag dumugo yung nguso mo. Niyabang nyo mga kapatid sa kayabangan ninyo, yung nakita nyo yung panganay nyo, doon sa airport, si Boy Black Eye. Yun ang napala ninyo. I want to talk to you about Erwin Tulfo. Erwin Tulfo acquired U.S. citizenship by assuming a fictitious identity. Erlich Sylvester Tulfo. He served in the U.S. Army. Nabuko yan. Binawian siya ng U.S. passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the U.S. Nung nandito na siya sa Pilipinas, hindi siya naka-assume as DSWD Secretary because of citizenship issue. Surprisingly, naging congressman, nag-represent, pinayagan. Kahit na hindi na siya natural-born Filipino. He ran for the Senate. Pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw, tinulugan ninyo.
I requested you, I moved to prevent his proclamation. You proclaimed him. But that never mind. That proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that. Whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim nyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Mr. Garcia, how much? How much do you value the Constitution? A majority vote of all its respective members. Take note ha, all members. Hindi majority of those present, hindi majority of those voting, hindi majority ng available lang. All members. The Senate has 24 senators. Therefore, to validly change Senate leadership, kinahanglan og 13 votes. 13. Now, let us connect this to the present political climate and the hypothetical scenarios now openly being discussed. Suppose Senator Ronald Bato de la Rosa becomes unable to participate because of the ICC-related legal complications surrounding him. Suppose Senator Jinggoy Estrada becomes legally restrained or detained because of the plunder complaints now resurfacing publicly, then rumors and threats of legal offensives allegedly continue against senators identified with the present leadership bloc, including Joel Villanueva and Francis Escudero. Now, the numbers suddenly become politically dangerous. The majority bloc weakens, the minority bloc consolidates. But here is the constitutional reality. Even if the present majority bloc becomes politically disarmed, the opposing bloc still does not automatically gain Senate leadership. Why? Because 11 votes can never magically become 13. Deadlock does not remove a Senate president. Deadlock preserves the status quo, meaning absent the constitutionally required 13 votes, the incumbent Senate president remains. Now, let us proceed to impeachment. Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Constitution states, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Again, all members. 2/3 of 24 senators is 16, meaning 16 votes are constitutionally indispensable to convict Vice President Sara Duterte. Not 15, not 14. Not public outrage, not trending hashtags, not press conferences. 16. So every absence matters, every abstention matters, every inhibition matters, every detained senator changes the constitutional arithmetic. This is why impeachment is not merely political theater. It is constitutional mathematics. And here is where prudence must prevail. Yes, the Filipino people deserve accountability from every public official, regardless of power or political affiliation. But the Filipino people also deserve a complete and functioning impeachment court. The senators elected by the people must be allowed to perform their constitutional duty fully, independently, and with clarity of judgment. Because impeachment is not an ordinary political exercise. It is one of the gravest constitutional powers entrusted to the Senate. At dahil dito, maari lamang nahangari ng taumbayan na habang nagpapatuloy ang impeachment trial, walang senador, anuman ang kanyang kulay politikal, ang biglaang maalis o mawawalan ng pagkakataong lumahok dahil sa mga kasong maaaring magbago ng mismong komposisyon ng impeachment court. Because accountability must always remain evidence-based, constitutionally sound, and free from any perception that numerical engineering, rather than law and evidence, dictated the outcome of the trial.
Yung last pa, yung isa ngayon, bantayan natin. Yung no election. Matindi ito, mga kapatid. Gagawa naman sila ng batas dyan. Bantayan natin yan. Kung may election man, tandaan natin ito. Huwag kayo mag-ikot-ikot saan mo kayo mapunta. So, bantayan natin yung Hilo Garcia. Nadadaya kayo. Alam naman kung may eleksyon, alam naman taong bayan kung sino yung bitbit ni BP Sara sa Duterte na kakampi. Hindi na kailangan mag-ikot-ikot kayo sa buong Pilipinas para mga musta. Bantayan nyo. Yung sinasabi ito ng eleksyon nakaraan, nilusutan talaga kayo ni Hilo Garcia. Huwag magkumpiyansa. Tulungan nyo si Attorney Harold Respicio. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi. Okay, Elmer, no? Noong bago magkaroon ng palitan ng Senate President o palitan ng leadership ng Senado, that was a Monday, no? May 13, if I'm not mistaken. May 11, I filed a column sa Manila Standard. Ang title ay Taplat, no? Kung saan inilahad ko yung isiniwalat sa akin tungkol sa CONAS or pag-convene ng Constituent Assembly upang baguhin ang ating konstitusyon. This was revealed to me and 9 other people on Thursday, the previous Thursday. Ano ba petsa yung 14. Ha? May Mga 14 po. Hindi. The previous week. May 10, May 9. 7. Ha? 7 po. The previous Thursday, noon, at out of the blue yun kinuwento niya na sa VIP lounge ng Soler, no? Soler Casino Hotel, ay nandoon si Senate President Tito Soto kasama ang kanyang secretary, si Mark Mendoza, dating Congressman Mark Mendoza, at si Speaker Bogie Laurel, kasama naman ang isa sa kanyang mga deputy speakers na si Attorney Ferdinand yata yun, no? Hernandez, taga South Cotabato. At ang tinatalakay, ang pinag-uusapan ay yung pag-convene nga ng Kongreso into a Constituent Assembly to amend or revise the Constitution. Ang binanggit sa amin ay magkakaroon daw or ang isa daw sa mga panukala ay magkaroon ng term extension para sa kasalukuyang re-electionist na mga senador, 12 yan, at sa lahat ng mga congressmen. Term extension kasi gagawin nilang regional ang eleksyon ng Senado. Right now, we elect our senators nationwide. Gagawin daw regional at the ratio of either 2 per region, which means 2 times 18, 36, or 3 per region, which means 54 members of the Senate. So, to transition into that, i-extend na lamang yung term nitong 12 senador na either graduating or kailangan ng mai-re-elect sa 2028, no? Yun ang sinabi, no? Sa amin, no? Na at since we only have 2 years before the elections of 2028 as is scheduled under the present constitution, inisip ko right after the SONA magkakaroon na ng ganyan, mag-a-attempt na magkaroon ng Constituent Assembly. Ganun yun kung sino yung may pira, kumili, doon sila, no? Isang tawag lang yan, Hilo Garcia, dapat itong si, Garcia, kung nandyan pa yan, bago mag-eleksyon, dapat mga DDS, no? Bantayan to, mas mabuti, siya, ma-TRO, no? Papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan
At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Wow, ang tapang ah. Bibit-bitin na, kukwelyuhan pa. Kung totoong bibit-bitin mo siya, bakit kukwelyuhan mo pa ay binitbit mo na nga? Saka bakit magagalit ka? Di ba nga dapat matuwa ka pa? Sabi mo ikaw yung legitimate Blue Ribbon Chairman, eh di dapat ikaw yung nag-iimbestiga. Tapos may sinasabi ka pang bibit-bitin mo. Sinong bibit-bitin mo? Pangalanan mo. Di mo mapangalanan no. Tulfo ka nga. Bunga nga lang yung matapang sa'yo. Bibit-bitin tapos kukwelyuhan baka mo? Hoy, wag mo kaming pinaglololoko. Wala pa kaming nabalitaan na binitbit at kunwelyuhan ng mga tulfo. Ginulping tulfo meron. Sinapak ni Claudine bago sinakal ni Raymart Santiago. Kukwelyuhan. Kay Claudine nga, di kayo umubre. Yung utol mo, sinapak ni Claudine, halos pumikit yung mata eh. Tapos sinakal ni Raymart, halos maputol yung hininga eh. Tapos si Cayetano, bibit-bitin mo. Yung utol mo nga, babae lang yung kalaban, na blakayan pa eh. Tapos si Senator Marcoleta, kukwelyuhan mo. Walang niya kasubukan mo. Sigurado manghihiram ka ng mukha sa aso. Bibit-bitin tapos kukwelyuhan. Wala nang naniniwala sa'yo. Yung tapang mo nandiyan lang sa bunganga mo. Katulad kay General Rolando Bautista, ganyan din sinabi mo. Sabi mo sasampalin mo siya pag nakita mo siya tapos ingungudgud mo siya sa inidoro. Itong Secretary Rolando Bautista, sino ba itong buang na ito? Pasensya na muna, no? Mas kinatao ka ni Pangulong Duterte, le-lecturean lang kita. Secretary Bautista, ng DSWD, listen up and listen good. Hindi yung sasabihan mo kami na sumulat muna kayo 5 days, 5 days before. Sino ka bang punyeta ka na kailangan ko pang sumulat-sulat sa'yo? Sagutin mo yung telepono mo dahil ikaw ay DSWD. Ikaw yung Secretary ng Department of Social Welfare and Development. Sampaling kita pag nakita kitang buang ka. Walang pakialam kay retired general ka. Ngudngurin ko yung mukha mo sa inidoro. Demonyo ka rin, isa ka pa. Dagdag ka sa problema. Kaya tayo napupulaan ng mga lintik na mga dilawan. Dahil yung mga stroke din yung kagaguhan. Meanwhile, Nung isang linggo, tila nakahanap ang Tulfo Brothers ng katapat. Nagwala sa programa niya sa radyo si Erwin Tulfo dahil hindi nagpa-interview si DSWD Secretary Rolando Bautista. Paulit-ulit niyang minura si Bautista at tinawag na buwang at inutil. Pinagbantaan pa ni Tulfo si Bautista na sasampalin at ingungud-ngud ang muka sa inidoro. Ayon naman kay Raffy Tulfo, hinikayat niya ang kapatid niyang si Erwin na maglabas ng mas tapat na paghingi ng tawad kay Bautista. Humingi rin si Raffy ng paumanhin sa mga mahal sa buhay ni Bautista na nasaktan sa mga nasabi ng kanyang kapatid. Kanina, muling humingi ng tawad si Erwin kay Bautista. Sinungaling ka, kala ko ba sasampalin mo pag nagkita kayo? Tapos ingungudgud mo yung mukha sa inidoro. Iba yata yung ginawa mo. Sinungaling ka, lahat ng sinabi mo, kinain mo. Nung nagkita kayo, nagsorry ka tapos kinamayan mo. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Meanwhile, nagsorry si Senator Erwin Tulfo sa Cayetano Block kasunod ng pagbabanta niyang ipaa-aresto sila. Giit ng senador, nadala lang siya ng damdamin sa mga nangyayari. Tindi itong bangag na bang gobyerno. Ang galing. Galing mga hayop, mga kawatan ngayon. Kaya na mahalang humusga mga kapatid.